Huwag po tayong magdepende sa hyping. Nung lumabas si Rab Shlomo Yehuda, aka ang Yanuka o Dayanuka, noong 2022, I think it was September. Kaya the same nung ako'y nag-start nag-vlog ng mga ganito, masyado yung hype dun sa rapture. Baka papataas na tayo anytime. Yung mga red hyper, nihahanda na. Third temple especially, alam naman po natin yan, yan ang magiging palatandaan na talagang malapit na nga po ang rapture. Kasi yung rapture po kasi, ito ay hindi po natin nalalaman. Darating ito biglaan, okay, imminent. Pero yung second coming, madali po natin makalkula yan Kasi pag nag-rapture na po, yung mga naiwan, kung alam lang po nilang gagawin sana nila, kung alam nilang gagawin nila, bibilang sila ng 7 taon mula nung rapture, mula nung mawala tayo, mag-disappear tayo mga Kristiyano, bumilang lang sila ng 7 taon, second coming na yun. Pero itong rapture, ito yung imminent. Ito yung wala nakababatid. Darating ang anak ng tao sa hindi inaasahan, sabi. So ito po yung time natin ngayon. We're waiting for it. Magbilang tayo. Since September 2022 hanggang ngayon, mahigit almost 1.5 year na, marami na po nangyari. Yung mga hype dati na medyo bumaba na naman, wala na namang napag-uusapan tungkol sa end times. Na-hype tayong huli noong October, yung nangyaring giyera sa Israel. Pero ngayon, mistulang wala na naman, dead man na naman tayo doon. Kaya sabi nga po ni Jesus, gawin lang natin, dapat natin gawin habang wala ang rapture. Habang nandito pa tayo, yun ay mag-share tayo ng good news. Continue to share the love of Jesus. Kasi sa hindi natin inaasahang panahon, darating ang rapture. Ako naniniwala po ko since marunong po tayo kasi na baka tayo marunong magkalkula, ganito, ganyan, ganon. Baka naman pati yung rapture atin lang pong makalkula. Hindi po pwedeng ganon kasi imminent yan, biglaan yan. Naniniwala ko lahat ng Kristiyano magugulat. Lahat tayo magugulat na na-rapture na lang tayo. Wala tayong palatandaan dyan. Malamang makikita mo lang yung mga senyales pero walang palatandaan na hey, anytime papataas tayo. Diba? Ang rapture mangyayari pwede anytime. Kasi bakit po ba ira-rapture ni Jesus ang church? Para alisin tayo sa Jacob's trouble. Alisin tayo sa tribulation at saka sa great tribulation doon sa second part ng 7 years. O yung second 3.5 years. Yun po ang malala. Pugutan ng ulo yan. Sa mga maiiwan. Para maging testimony nila kay Jesus, they have to be beheaded. Para mapatunayan ang love nila kay Jesus. Mahirap pong mabuhay sa tribulation at saka lalo na sa great tribulation. Kaya ang pinaka-the best, itong church age, tanggapin natin ang libreng alok ng kaligtasan. Ang grace ni Jesus. Pure grace ni Jesus. Ito yung wala kang ginawa, naniwala ka lang, period. Thank you, Jesus. Save ako. Okay? Walang works, sabi ng Ephesians, walang works na pwede mong i-involve para i-boast mo na, mabait naman ako, nagre-rehilyon ako, ganito ganito, hindi. It's not about that. Lahat, it's all about the Lord Himself, the Lord Jesus Christ Himself. Kaya ang rapture, imminent. Anytime pwedeng mangyari. Hindi na pinag-uusapan ng Israel sa news. Parang, pagwawalang bahala, baka hindi naman totoo, baka hindi naman mangyari. Matutuloy po ang rapture. Anytime. Ang sabi nga po ng Bible, sa oras na hindi inaasahan, biglang darating ang anak ng tao para dagitin ang mga naglagak na ng tiwala sa Kanya. At tayo po yun. Kaya asahan natin, anytime, maybe mamayang gabi na, rapture na. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Again, Jesus is waiting for us na tanggapin siya sa mga buhay natin. At nang sa ganon, magkaroon tayo ng benefit, biggest benefit, na maka-include at makasama
sa rapture na sinabi ko po, imminent, anytime mangyayari na. Thank you, and Jesus truly loves us all.